Hello, hello. Good evening. Ang gabi sa lahat. Okay, ako pa pala si Bonifacio Rico Baba. Okay, maglahad lang ako ngayon ng ah, aking kaunawaan tungkol sa kaganapan ng ating lipunan ngayon, especially sa ating gobyerno. Okay, bago ko ilahad ang lahat, gusto ko lang pagbigyan ng konting greetings yung mga ano dyan, yung mga hinahangaan kong ibang mga vloggers. Alam ko namang malayo yung sa akin. Pero kasi wala tayong buljakan dito. Okay, gusto ko na naman mga siyempre ang mga hinahangaan ko, hindi man mga basta-basta yan. Kagaya na naman kaya Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong, si Attorney Salpanilo, yun ang mga hinahangaan ko si Maharlika. Si Maharlika, hindi yan siya abogada. Pagkakaalam ko siya ay isang nurse sa ibang bansa, pero pinapaniwalaan kong mga ano niya, yung mga buljak-buljak niya. Pero hindi yan ang hindi ko kayang gawin. Okay. So si Attorney Marcolita, talaga naman yun ang mga abogadong talaga namang matinik ang mga utak talaga naman as in. So, ako naman bilang isang ordinaryong mamamayan, nais kong maghayag sa sarili kong kakayahan. Okay? Hindi naman tayo abogado, pero may konting kaunawaan na maaari kong ipaliwanag or ibahagi sa ating mga kaigsuunan, lalo sa mga kabisayaan. Okay, ngayon ihabol natin yung ating kaunawaan tungkol sa pangyari ngayon dahil bukas ay Lunes na. So hindi natin alam kung ano ang mangyayari between Senado at saka kay mahal nating Pastor Apollo Kibuloy. Okay, so pagbigyan nating diin ngayon yung salitang in aid of legislation. Actually kasi, ganito kasi yun. Yung in aid of legislation kasi, madalas nating marinig, everyday marinig-rinig natin, but it is not furtherly discussed or hindi na ipaliwanag ng mabuti sa ating mga mamamayan. Para bang usapin ng usapin ng kaagad ng mga highly professionals. So, pagbigyan natin ng diin ang tinatawag na in aid of legislation. Ngayon, what is really the main objective of the so-called aid of legislation? Okay? So, itong in aid of legislation, ito ay pamaraan. Ito ay pamaraan ng mga abogado, ng mga mambabatas, yung mga taong nandyan sa Senado. Ito na mag-legislate sila, ito ay pamaraan na para makakuha sila ng tamang estratehiya or pamaraan na makagawa sila ito ay isang tulong na makagawa sila ng yung talagang mabuting batas tungkol sa nasasabing kaso. Kaya ganon. So ang pagkakaalam natin, ang kaso na kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy ay yung tungkol sa abuse of the minors and of course yung isa pa yung human trafficking. Okay. So, ang pagkakaalam kasi natin yan, kahit sa ibang bansa, nawala na yan siya. And then, nasolve na yan na wala na yan sa Davao. So, huwag sabihin na ang mga attorney or yung mga prosecutor doon sa excuse me, sa Davao ay may malaking pagkakaiba sa mga utak dito sa Luzon, 'di ba? Wag. Okay, bakit binuhay ulit 'yan? Yung kaso ni Apollo Kibuloy. Hindi ibig sabihin, Hindi ibig sabihin na kinakampihan natin kaagad si Pastor Apollo. Pero wala ba tayong tiwala sa mga prosecutors doon sa Davao na paaaring pagdating dito bubuhayin? 'Di ba? So ngayon, get the main objective. Di ba? Ano ang objective talaga, yung pinaka-layunin na magkaroon tayo ng in aid of legislation? That in aid of legislation, for me lang it is the process by which the legislators will going to think deeply, refine all those amended law about the certain case, about the certain accusation or alleged na allegation na kinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. The case is already there. Yung mga allegations na yan, meron na yan. Even before meron ng mga pangyayari mga ganon. So, ang ibig sabihin, meron na rin tayong amended law about dyan. Okay? Yung expanded, yung expanded sa, yung sa human trafficking. Okay? Meron na yung batas. Meron ng batas. Huwag sabihin, madalas pangyayari yung mga ganong kaso. Madalas nating marinig yan, even before, up to this present time. So, sa madaling sabi, meron na yan. At in other words, in some other way, ang mga natin, yung mga attorneys natin, yung mga abogado natin, mga magagaling mag-isip yan. Huwag sabihin,
yung kasong yung tungkol sa batas na yan, may magagawa pang may mga certain words pang i-insert doon. Mag-a-amend pa tayo ulit ng batas na yan para i-insert yung magiging outcome ng investigasyon. Okay? In end of legislation, they are going to conduct an investigation. And after the investigation, they are going to make a law about it. About the certain case. Diba? Gagawa silang certain case about ganyan. So, ang ibig sabihin, kung gagawa ka pa ng okay, ganito. Patawag, yun ang sinasabi sa simple principle na mayroon ang tao, ay kung wala kang ginagawa, ay di harapin mo ang accusation. Pero yung accusation ba yung bang hamon ni President Duterte, alam naman natin yon lately, na kailangan harap-harapan silang dalawa, magpakuha ng dugo. Ang hamon ba may kumasa? Di ba wala din? Di ba? Pero ang galing magsasabi na kailangan kailangan humarap kung kailangan. Hindi yun, magkaibang kaso yun. Magkaibang kaso yan. Pero, ganito yun. Sa Senado, magawa sila ng, ang mga senador, talaga maghanda sila ng more questions about it. And the defendant or the accused individual should answer it accurately. Kailangan hindi siya magsisinungaling. Di ba? The same as the witnesses. Di ba? Kailangan makuha niya na hanggang sa maubos na lang yung makuha nila yung Pero kung ang ending naman ay yun talaga, ay ang kaso naman ay tungkol naman sa yung nandiyan na matagal na yan, yung kaso yung tungkol sa abuse of the minors, mayroon na yan. So, may kailangan pa bang gagawin doon? Bakit magpatawag pa ng end of legislation? Okay? Kung ang ending na naman, hindi ka naman makagawa ng batas tungkol dyan. Pag magtawag ng end of legislation, in aid nga, tutulong ang a certain case could help to create a law. Okay? Ganun dapat yun. Para makatulong ito na makagawa sila ng batas tungkol sa kasong yaan. Matagal na yung mga kasong ganyan. Hindi pa nakapag-isip ang mga abogado natin. Nagagaling? Matatalino? Mayroon na yan siya. Kaya lang, kung ang membro ng some members in the Senate ay may other objective, talaga namang gagawa sila ng ganon. Diba? So, ngayon, kung ipatawag natin yan, okay? Imbestigahan. Ganito yon. Ang defendant, kulang-kulang na lang hubaran. Tama? Ang defendant, kulang-kulang na lang hubaran. He is going to state the truth. Nothing but the truth. Ganun lang yun. The same as the witnesses. Ganun yun. Kailangan magsasabi siya ng katotohanan. So that may conclusion na ito ay ganyan. Negative ba o positive ang mangyayari. Ganun yun. Ngayon, kung ganyan ang actingan dyan sa Senado, na hindi naman after the investigations, raise more questions to the defendant. Kung haharap man. The same as to the witnesses. Diba? Pagkatapos dyan, anong mangyari? Masolve ba dyan? Of course not. Iano mo sa korte. Diba? May korte tayo. May mga korte tayo. Korte Suprema o kung sa katastaasan. Diba? Para masolve ang certain problem. Kasi ganito yon. Di naman sa pag-aano, no? Pastor Apollo Kibuloy is highly respected people. Respected man. Highly dignified talaga siya. Diba? Tapos, religious leader. Huhubaran mo dyan ngayon sa Senado. Mabuti sana kung ang mga witnesses ay mga tama. Diba? Hindi maganda yon. What's my point is, yung term na in aid of legislation, dapat alam natin ang ibig sabihin doon. Yung pinaka-main objective. It could help to create a law of a certain case. Mayroon na tayo doon Mayroon tayo. Di dapat sa korte na dadalhin yan. Hindi dyan sa Senado. Bakit? A certain individual who is dignified, highly respected, a church leader, a religious leader, ipapahiya mo dyan, kunting ano naman sa sarili natin. Diba? Because marami pang tinatawag din na in aid of legislation after all those investigations, may nangyari ba? Wala. So, the main objective is to embarrass the people, a certain the defendant, and to ruin his dignity and reputation. Pero alam natin yan. But, okay, hindi ko naman sasabihin pero, di ba, to be honest lang naman kasi,
nagbigay kasi ang, di ba, si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? So, parang talaga namang pinag-initan siya. Totoo yun. Because he is brave enough. Pagdating natin sa mga, ano natin, sa mga, to fight all those, di ba, yung mga, ano natin sa lipunan. Kaya nga may MTFL Cup tayo, para madipinsahan yung mga ganong bagay, mga ganong mga organisasyon. Okay. So, I am not brave enough naman. Pero ang sa akin naman, mapaliwanagan ko ang mga kababayang hindi siyempre hindi naman lahat naabot ang pag-uunawa yung ganong bagay. Di ba? Kasi hindi naman ipaliwanag ng mabuti. So, ngayon, may nais lang akong, kumbaga, tuklasin din. Ang defendant natin, hindi pa nga naka-attend. He is absolutely naked. Okay? Walang itinatago. Pero, numbers of witnesses. Okay. Ganito yon. Before the legislator will ask a question to the witness or to the witnesses, hindi basta-basta yon. The witnesses should take their oath. They usually say, I swear, I solemnly swear and affirm that all the evidences that I state or that I share onto them, onto the forum or onto the the hearing shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. In fairness, mayroon pang karugtong. So help me God. Di ba? Ako ay manunumpa at maninindigan na ang aking sasabihin sa forum na ito, di ba? Kaharap mo ang mga tao, mga delegasyon, mga highly professionals. Okay, mga attorney, kaharap mo diyan na ang sasabihin ko ay pawang katotohanan lamang at wala nang iba. Patnubayan nawa tayo ng Diyos. Di ba? May mga ganong kasabihan. Huwag naman tayong walang kaplastikan naman. Porque by stated na yan, nandyan na yan, sabihin na natin ang ganon. Okay. Yun ang una ha. Talaga namang nag-aano ng promise. Di ba? Swear. Stand firmly. Pero, behind all of those virtuous words, the witness or the witnesses bearing their fictitious name, hindi nila totoong pangalan ang nilalahad. Samantalang hubad na hubad ang defendant. Okay? Tama ba yan? Nasaan ang hustisya? Is that fair? At hindi lang yan. The witness should cover their eyes so that they will not be recognized. Di ba? May sombrero pa at may face mask pa. Is that fair? Di ba? Napakaano. Excuse me. Ang dependent natin, yung accused individual natin, hindi pa nga nakarating sa Senado, hubad na. Pero yung witness, di ba? Tama ba yan? Kung ako kayo tatanungin, oy, inakusahan kita ng ganyan-ganyan kasi ganyan-ganyan. Tapos, sino ba yan nag-ano sa akin? Hindi ko man kilala yan. Tama ba yung ganun? Papahayag ba ako? Akusahan ako ng ganyan, hindi ko naman kilala yan? Hindi, we have to be fair. Kaya nga sinasabi ko yung bang three branches of the government, okay? They are all the leaders. Okay, from the executive, the legislative, and the judiciary. Sila po ang three equal branches of the government na dapat sila ang sundin. Okay. Pero, in fairness, kahit yung two chambers of the Congress, which is in the Senate and of the House of the Representatives, hindi nga magkasundo-sundo eh. Kahit sa pamaraan sa pag-amend ng batas, hindi magkasundo-sundo kung anong pamaraan. Di ba? Yun ang hirap sa mga ganyan. Kaya nga, uulitin ko, gusto ko na pag natakbo ng highest position of the land, like for example, President, Vice President,
At saka sa legislative. Sa judiciary, okay lang yon. Kaya talaga namang firm yan. Kasi ang magtalaga naman ng, excuse me, magtalaga naman ng Chief Justice. Maliban doon sa i-suggest doon sa mga associate justices. Ang ending, ang executive naman din ang maghahalal niyan. So, doon tayo focus doon sa legislative at saka sa legislative at saka sa executive. 'Di ba? Kailangan ang hinahangad ko talaga diyan na ang qualifications pag tumanggap at pag tumakbo sila sa mga ganyang posisyon, they are at least law graduates or political science graduate. Yun lang, maliban doon sa 10 years kang at saka you are purely Filipino. Okay. 'Di ba? 10 consecutive years na nirahan ka dito. Alam mo kasi hindi ko nagustuhan yung mga qualifications ng mga luma. Diyos ko, at least daw marunong kang magsulat at magbasa. Oh my goodness. Ngayon, balik tayo doon sa sa legislation. To be honest lang, hindi ko talaga nagugustuhan kasi biruin mo ha, hubad na yung I have to be honest lang. Ang gusto mo na lang is para mapahiya yung tao. At wala nang kakampi sa kanya. Kumbaga na siya. Ganito na lang po sa simpleng pamaraan. Ang taong inaapi at saka pinagkaitan, doon kakampi ang tao. Kasi ang puso ng tao, alam na ng tao yung pakiramdam eh. Kung ito ba ay may katotohanan or ano. Kasi maramdaman natin kung ano ang purpose eh. Bakit ginaganyan? Ang patay na binubuhay ulit. Di ba? Hindi maganda yun. Kaya para sa akin, we have to be fair sana. So, for tonight, yan lang muna ang masishare ko sa inyo. Talaga namang, we have to be fair. Hindi yung kasi ang ending, tayo ding mga mamamayan ang At saka, sa mga naman natin dyan, mga kababayan natin, hindi pwedeng manahimik na lang din tayo. Kailangan din nating impart ng something that everyone would understand. Kung mayroon tayong kunting kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay, we have to enlighten those people na hindi masyadong nakakakuha ng So, ang objective ko lang naman dito, na bakit ako ay naggawa ng ganitong video, is para na yung term na legislation, okay, in aid of legislation, maintindihan ng mga tao na ang pamaraan, ang statement na yan, ang pinaka-objective talaga dyan ay yung investigasyon ay makatulong sa paggawa ng batas. Hinggil sa kaso na kinakaharap ng defendant. Ang kasong yan, mayroon na yung batas na parang ganyan eh. Mabuti sana kung right after the investigation, ang mga legislators mag-submit ng yung sariling batas nila na itong batas na ito kailangan may dadagdagan natin ng ganyan kasi kulang yan, ganyan-ganyan. Diyos ko naman, nangamatay na yung iba nating mga attorney at abogado na gumagawa niyan. Talagang matatalino sila. Pinagkauluuban sila ng talaga namang matatalas, brilliant ideas para lang makatindig ang Pilipinas. 'Di ba? Okay, yun lang po. At saka tungkol naman sa SCC for the next na lang, at time na lang. So thank you so much for watching. Mga prinsip, inuubo-ubo ako. Ngayon, I know naman na you have a better knowledge than me. So, kung mayroon kang dyan, hindi tayo wala tayong buljakan dito. Pero sa akin lang minsan, kung medyo napataas yung natin, ego natin, yung yung voice natin, is just because na may naramdaman tayo hindi din maganda, walang fairness baga. So, maka-comment ka na lang kung saan itong isi-share mo, kung may maganda kang idea, isi-share mo na lang. I will accept it. I will value on it. Thank you so much.